Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamanok. Ang dami pa ring mga concerns na galing sa ating mga beginners. Karamihan ay tungkol sa breeding, yung iba ay nutrition, yung iba naman ay sa panlaban. Okay, mag-share tayo ng konting kaalaman para sa kanila. Ang concern ni Winston Paul Pulido, paano pahintuin ang mga inahin? Araw-araw kasi nangingitlog. Baka pagdating sa breeding ng Genesis, wala nang itlog. Salamat po. Winston, pag nasa tamang edad ang isang pulet o inahin, maganda ang katawan at maganda ang kinakain, natural na mangingitlog yan. Hindi natin mapapahinto. Not unless hayaan mo siyang maitlog, hindi mo kukolektahin yung itlog niya, ilagay mo sa isang laying box para pag naipon niya itlog at naramdaman niya na maraming itlog sa dibdib niya, magiging broody o kaya maglilimlim. Doon natural na titigil ang pangingitlog. Hayaan mo mag-hen hatch para tumigil ang kanyang pangitlog at magagamit mo sa susunod na setting. Ang ginagawa ng iba ay every other day na feeding para tumigil sa pangingitlog. Pero hindi ko ito i-recommenda sa iyo dahil baguhan ka pa lang, dahil baka masira ang pangatawan ng manok mo at hindi mo na magamit sa breeding. Sa akin, ang pinakamaganda para sa wala pang experience doon sa skip a day feeding, hayaan mo na lang na mag-hen hatch at maging natural ang pagtigil ng kanyang pangingitlog. Ang concern naman ni Jescoro Del Monte, sabi niya, Doc, pwede ba ang Oxyrid sa 3 to 4 months na sisiw? Jescoro, pag nakita mo na talagang may eyeworm, walang problema na bigyan ng Oxyrid kahit 3 to 4 months ang sisiw mo. Si Wolfgang Game Farm, ang tanong niya, meron bang stress factor sa mga sisiw kung dry feed tapos gawing fed feeding and vice versa? Thank you po. Wolfgang, ganito. In general, anumang management system, pag binabago mo, ay may stress factor yan. Ang mas mainam pang gawin mo, kung saan sanay yung mga tao mo sa farm, yun ang sistema ng pagpapakain mo. Sa mga sisiw, mas mainam na dry feeding. Sa dahilan na pag hindi naubos yan, pwedeng mapanis o magkaamag, magkakasakit pa ang mga sisiw mo. So, mas may suggest ko na mag-dry feeding ka. Halimbawa naman, sanay sila sa wet feeding. Siguraduhin mo lamang na walang natitira doon sa pakainan na magiging dahilan para mapanis o magkaamag ang feeders natin. Ang concern naman ni Eduardo Bertulfo, Doc, tanong ko lang, pag 4 to 6 months, ano rekomenda nyo pakain sa mga manok kanabong? Salamat po. Eduardo, at 4 to 6 months, nasa range ang mga manok natin. At karaniwan na binibigay sa kanila ay yung developer. Ang stock developer na ito ay pinag-aralan ng mga nutritionist para sa mga game fowl na akmang-akma sa edad nila para ma-develop ang mga buto at mga muscle ng manok. Ganun pa man, dahil sa pagpasok ng stag derbies, gusto natin maging mabulto ang manok natin, mas maganda ang development nila ng mas maaga. Yung ibang kasamahan natin sa breeding, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng matas na protina pagdating ng 4 to 6 months hanggang sa ma-cord. Nang sa ganon, bulto kagad ang katawan. Si Noel Bigusion, bakit humihingal ang manok ko kahit umaga pa, hindi naman siya naiinitan? Noel, tama ka. Ang manok ay hinihingal pag siya ay naiinitan o kaya pag napagod, syempre. Pero sabi mo, hindi siya naiinitan pero humihingal. Ibig sabihin lang, mainit ang kanyang katawan. Ang manok ay walang sweat glands, hindi pinapawisan. Kaya pag mainit yung loob ng kanyang katawan, para may labas yung init na yan, hihingal yan. So, ibig sabihin, mas malamang may lagnat yung manok mo na yan. At pag may lagnat, syempre, may infection. So, mas mainam, bigyan mo ng antibiotic kung yan ay may infection sa respiratory or sa digestive. Alamin mong mabuti para mabigyan mo ng gamot. Ngayon, pwede mo siyang suportahan ng vitamins and minerals at syempre, bigyan mo siya ng maraming tubig na inumin kasi pag may lagnat ang isang manok, inom yan para tumulong na ibaba ang temperatura ng katawan. Si Bauia Native Chicken. May manok akong nabilad sa araw. Akala ko patay na pero nabuhay siya. Tanong ko lang, pwede ba siyang ilaban? Bauia Native Chicken. Ang mga inilalaban natin ay mga warrior. Kung yung manok mo ay muntik nang mamatay dahil nabilad, mas mainam huwag mo nang ilaban. Dahil, syempre, nasa disadvantage yan. Ilaban mo lamang yung healthy na manok. Halimbawa, yan naman ay talagang nakita mo na very healthy. Parang walang epekto sa kanya yung pagkabilad niya. Sa akin, mas mainam palugunin mo lang siya, next year mo na lang siya ilaban kaysa sa season na ito dahil ikaw ay malalagay sa alanganin. May common na katanungan sina Ferdinand Caballero, Jomar Gaon, at Jess Tony Garcia. Ang tanong nila, paano malalaman ang moisture ng manok sa araw ng laban? Kung ito ay dry o masyadong basa. Lalo na sa baguhan, mahirap malaman kung paano.
Okay mga kaibigan, ang tanong nila, pwede nating sabihin na part of pointing management sa araw ng laban, yung moisture control. Bawat handler may kanya-kanyang style. Pero in general, kung day of fight ang pinag-uusapan, ibig sabihin, 3 days before, ay pahinga nila yung manok, sa araw ng laban, titignan nila yung ipot ng manok. Kung yan ay matubig, basang-basa, ibig sabihin, mataas ang moisture ng katawan ng manok. Pag yan naman ay matigas, tuyong-tuyo, ibig sabihin, natutuyo na yung katawan ng manok. Yan ay general observation. So, anong ginagawa pag basa ang manok? Normally, hindi pinapainom sa maghapon. Actually, sa mga Amerikano parang lason yung tubig sa araw ng laban. So, pag basa ang ipot at matagal pa ang laban, karaniwan binibigyan yan ng pellets para i-absorb yung moisture. Tinataasan din yung thermostat para mas malamig. Kasi pag mas malamig, ay magdadry out yung manok. Bababa ang humidity below 60%, mas mabilis matuyo ang katawan ng manok. Ngayon, kung yung manok naman ay natutuyo, huwag mong ibaba yung relative humidity kasi lalong matutuyo ang kanyang katawan. Yung iba, pag natutuyo ang manok, medyo babasain nila yung kamay nila, pero hindi na babasain yung manok. Himasin lang yung mabinte at kung saan hilamusan kung minsan. Yung iba, pag tuyong-tuyo, painumin ng 1 or 2 dips. O kaya bibigyan ng saging para makabawi yung moisture ng katawan. Ang pag-control ng moisture, yung pointing na yan, ay isang proseso na sabihin mong art and a science. Hindi ba kuha sa kwento? Kailangan gawin mo. Experience will be the best teacher pagdating sa moisture control, lalo na sa araw ng laban. Ang moisture control ay napakaraming variations. Kung saan kayo sanay at doon kayo nagpapanalo, yun ang inyong gawin. Mga kasabong, patuloy ang ating advocacy para sa kalusugan ng ating mga manok. Kaya lagi sinasabi sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, health is always number 1.